Lagot ang China mga tol, US at Japan, no? Wawasakin na ba ang China? Kinundi na ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, mga kapatid. Kasi sino pa bang hindi makakapansin? At sino pa bang hindi makakapuna mga tol sa sobrang pagiging agresibo, sobrang pagiging pangunahing punot dulo mga tol ng gulo o tensyon na nagaganap dito sa West Philippine Sea o rito sa South China Sea mga tol. No, lalong-lalo na mga kapatid dito sa dalawang bansang to. Ano 'yon? Taiwan at saka Pilipinas mga kapatid, kasi dito 'yung nagkakaroon madalas ng tensyon eh. So ayon dito sa balita mga kapatid mula rito sa Net25, kinundi na ni na US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Shiba ang mga provocative activity o nakababahalang aktibidad na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. So ito, nakatutok to sa West Philippine Sea mga kapatid. No, ito ang panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction video mula rito sa Net25. At mamaya-maya alamin din natin mga tol yung nakitang parang spy balloon ata mga tol ng China na lumilipad, no? Yan ang ating panonoorin. Samahan ninyo ako mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kinundi na ni US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba ang provocative activity o mga nakababahalang aktibidad na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Unang-una mga tol, etong patuloy o halos isang buwan na na ginagawa nilang paglapit sa baybayin o sa dalampasigan mga tol ng ating bansa. Sobrang nakababahala na talaga yung ginagawa nila kasi ang gusto nilang mangyari is maging normal na lang sa paningin natin, sa paningin ng lahat mga tol, na andirito yung presensya nila sa mga karagatan na hindi naman na nila nasasakop ayon sa international law. No, take note, ayon sa international law, hindi yan ayon lang sa atin. Do meron na tayong batas tungkol dyan, pero ayon sa international law mga kapatid, UNCLOS, United Nations, hindi na nila sakop yung mga dagat na pinaglalayagan nila. Like for example mga tol, malapit sila rito sa Zambales, sa Pangasinan, di ba, La Union. Andiyan dyan sila mga tol, nagpapatrolya na tila baga nasa tabi lang sila ng bansa nila, which is napakalayo na mga tol. Diba? Kilometro, daan-daang kilometro na yung layo niyan sa kanila. Habang sa atin 34 nautical miles lang yan o parang nasa 63 kilometers lang yun mga tol. Yung iba nga 100 kilometers lang mga kapatid, nandoon na yung barko nila, biruin mo yun. Diba? Sila yung gumagawa ng tensyon, sila yung gumagawa ng gulo rito. Kaya eto, bumabatikos na yung Japan at saka US dahil dito sa ginagawa nila. Ang naturang pahayag ay nangyari matapos ang kanilang isinagawang pagpupulong kamakailan kung saan ipinaaabot ng dalawang lider ang kanilang matinding pagtutol sa illegal na maritime claims ng China, pagtatayo ng mga man-made islands para gawing military base. Wala si President BBM dito mga tol, pulong lang to, pag-meeting lang to ng dalawang leader, Japan at saka US. Pero concerned sila, no? Kasi yung ginagawa ng China mga tol, pwede talagang magdulot ng mas malaki pang gulo kapag hindi nila inayos yung pag-uugali nila. Claims ng China, pagtatayo ng mga man-made islands para gawing military base at ang mga pagbabanta at pananakot nito sa rehiyon. Samantala, inanunsyo ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang plano na magsagawa ng mga joint exercises kasama ang mga Coast Guards ng Estados Unidos, Japan at Australia. Malamang dito, malamang sa malamang. No, iiyak na naman ng China rito mga tol at sasabihin na naman nilang gumagawa na naman tayo ng kaguluhan. Sasabihin na naman nila na nagdudulot lang to ng tensyon, pagkasira ng peace and stability sa region. Ganun na naman baliktad na naman mag-isip yung mga yan mga tol. Pero bilang isang Pilipino, nasa sayo na lamang, no? Kung ikaw ba ay maniniwala sa naratibo nila. Kung ikaw ba ay maniniwala sa kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Kasi yung mga pahayag nila, mga tol, tandaan nyo yung mga pahayag ng Chinese government, lalong-lalo na si Mao Ning, ang tagapagsalita nila, is para sa kanilang mga mamamayan.
para i-brainwash nila yon. Dito sa Pilipinas, wala na sila magagawa mga tol. Majority ng mga Pilipino mga tol alam kung ano yung kabulastugang ginagawa nila. No, kukonti na lang naman ang pro-China rito mga tol. Kukonti na lang sila. At sana mabawasan pa mga tol. Pero good job sa ating PCG, sa ating Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Navy mga tol, sa administrasyon natin. Pagdating sa usaping West Philippine Sea, ginagawa naman nila yung kanilang dapat gawin. Siguro administrasyon natin sablay sa ibang bagay, wala namang perpekto. Pero pagdating dito sa usaping West Philippine Sea, which is mas concerned tayo kasi sa nangyayari dito sa politika mga tol, okay naman tayo, no? Ang mga pagsasanay na ito ay inaasahang susundan ang matagumpay na ika-6 na Multilateral Maritime Cooperative Activity na isinagawa kasama ang mga puwersang militar ng 3 bansang nakikilahok. Japan, Australia at saka Amerika. Ang kamakailang MMCA ay nagbunga ng pagpapadala ng mga frigates, patrol ships, fighter jets at mga search and rescue assets sa West Philippine Sea. Bukod rito, kasama rin sa mga isinagawang drills at interoperability exercises na nagpakita ng collective commitment na tiyakin ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Kaugnay nito, ipinahayag pa ni PCG spokesman Commodore J. Tariela ang pagnanais ng pamahalaan para sa mga similar joint exercises kasama pa ang ibang mga bansa na binigyan diin ang kahalagahan ng ganitong mga kaganapan para mapalakas ang kooperasyon nito sa mga kaalyadong bansa. Yan ang tuloy-tuloy lang dapat nating ginagawa. Nilinaw ni Tariela na sa kabila ng mga kasalukuyang limitasyon ng ahensya, nagawa pa ring pigilan ng PCG ang mga barko ng China na makalapit sa mga baybayin ng Luzon. Yun nga magaling mga kapatid sa PCG natin Bagamat kulang sila sa kagamitan, 'di ba? Kung ano lang yung meron sila mga tol na utilize nila ng maayos, na ma-maximize nila yung kanilang capability, no, na magawa pa rin ng tama yung kanilang gawain tulad ng pagbabantay sa ating mga coastal area, 'di ba? Pagtaboy sa mga China Coast Guard mga tol na hindi naman natin maikakaila, malalaki talaga mga barko nila at marami. Pero ganun pa man, makikita mong hindi naman nagpapasindak ang ating PCG at patuloy nilang binabantayan itong ating coastal area. Itong mga baybayin ng Zambales, 'di ba? Pangasinan na kung saan mga tol, no? Ilang linggo, isang buwan na halos nating nakikita, pabalik-balik lang mga tol, mga barko ng China na tila ba nagpapahayag ng paghamon sa atin. Natulad nga nung sinabi natin kanina, yung ginagawa ng China mga tol ay hindi makakapagdulot ng kapayapaan. Bagkos yan ay makakapagdulot lamang ng kaguluhan. Kaya nga binatikos na sila ng US at Japan 'Di ba? Biruin mo nagmi-meeting yung dalawang leader pero concerned sila sa ginagawa ng China mga tol kasi hindi na talaga maganda. At kapuna-puna na mga kapatid. Kapuna-puna na. Ngayon ito pa sa isang balita mga tol mula pa rin to sa Net25. 6 na Chinese balloons na mataan malapit sa Taiwan. Sabi rito sa report na-detect ang 6 na Chinese balloons malapit sa Taiwan noong nakaraang linggo sa gitna ng patuloy na military pressure ng Beijing sa isla na inaangkin nitong bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, namataan ang mga Chinese balloons sa loob ng 24 oras. Etong mga Chinese balloons mga kapatid, baka iniisip nyo mga ordinary balloon lang to Kapag nilapitan ng camera, makikita mo may para silang satellite. Ito yung isang katulad ng balon na pinasabog na nasa ibabaw ng ng Washington ata yon mga tol, no? Pinasabog ng Amerika yon, pinaputok yung balon at galit na galit yung China mga tol. Ngayon ito, panoorin natin tong report na to mula sa Net25. Na-detect ang nasa Hindi yan basta-basta ordinary balon mga tol. Kung titignan mo, parang spy balon yan. Nag-i-espiya yan mga tol. Chinese balloons malapit sa Taiwan noong nakaraang linggo. Pag talaga spy ang narinig mo, isang bansa lang papasok sa isip mo kasi gawain na nila Ginawa na nilang branding yun Ito ay sa gitna ng patuloy na military pressure ng Beijing sa naturang isla na inaangkin nitong bahagi ng kanilang teritoryo. Dati ang spy, pag narinig mong spy, may isip mo Russia. Diba? Pag nakarinig ka ng spy, ang unang-unang bansa papasok sa isip mo Russia. Ngayon iba na, pag nakarinig ka ng spy, ang unang-unang papasok sa isip mo China.
Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, namataan ang 6 na Chinese balloon sa loob ng 24 na oras. Maliban po rito, na-detect din ang nasa 9 na Chinese military aircraft, 6 na warships at 2 official ships ng China sa parehong period malapit sa Taiwan. Malapit na mga tol, 2025 na February. Ang due date talaga yun. Ang due date ng China mga tol na kailangan mapasa kamay nila ang Taiwan is by year 2027. So kung by year 2027 dapat nasa kamay na nila yan. Alam naman nila mga tol, hindi magiging one day process yan. 'Di ba? So ngayon pa lang mga tol, kumikilos na yan. At diyan ngayon nangangamba ang maraming bansa mga tol na etong ginagawa ng China ay talagang posibleng pagmulan ng mas malaking kaguluhan. Bagamat regular na namataan ang naturang mga Chinese balloons sa mga katubigan malapit sa Taiwan, ang panibagong kumpulan ng Chinese balloons ang isa sa pinakamaraming naitala nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa isang US official, ang naturang balloon ay may kakayahang kumalap ng electronic intelligence mula sa military sites kung saan ito pinapalipad at binabalik nito ang datos pabalik sa China. Nako, kita niyo kung paano sila gumawa ng ganyan. Subalit, nilinaw naman ng Chinese Foreign Ministry na ang naturang balloon ay pangunahing ginagamit umano para sa meteorological purposes at may Naniniwala ka pa ba dyan? limitadong self-steering ability kung kaya't wala umanong kakayahan ang China na kontrolin ang direksyong tatahakin nito. Naniniwala ka pa ba tayo dyan sa sinasabi nila? 'Di ba? Ay naku po. Anyway mga tol, eto yung mga balita ngayon na nasagap natin mula rito sa Net25. No, ikaw anong masasabi mo no dito sa pagkondena o pagbatikos mga tol ng Prime Minister ng Japan at saka ng Amerika? Trump at saka si Shiba ng Japan. No, bagamat hindi kasama sa meeting ang Pilipinas mga tol, pero makikita mo doon mga tol, nakaalyado natin sila at kampi sila sa Pilipinas dahil nga nakikita nila mga kapatid kung ano yung ginagawang agresibong aksyon, mga illegal na activity ng China sa loob mismo ng West Philippine Sea. No, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Buti pa yung ibang bansa mga kapatid, di ba, may concern. Sana ikaw bilang isang Pilipino may concern ka rin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.